Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2556 hanggang 2560 na po. Migration. Nang marinig ang dalawang salitang ito, nagbago ang mukha ni Aaron. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang paglipat ay nauugnay sa pagsalakay sa lupa. Bagaman noong nagpa siya ang Aaron na pamunuan ang buong mundo ng Xuanyuan, kung bakit nila gustong salakayin ang mundo ay naging hindi mahalaga, ngunit kapag may pagkakataon, umaasa pa rin ang Aaron na malaman ang tungkol dito. Kinokontrol ang kanyang emosyonal na mga pagbabago, tinanong ni Hansani si Zontay Liuyo na may cool na hitsura, gaano mo alam ang tungkol sa migration? Umiling si Zontay Liuyo at sinabing, may alam lang ako tungkol dito. Ang migrasyon noong mga taong iyon ay tila may kinalaman sa madilim na kagubatan. Ayon sa alamat, mayroong isang Diyos na antas ng hayop na natutulog sa madilim na kagubatan. Kapag nagising ito, sisirain nito ang buong mundo ng Xuanyuan. Halimaw na antas ng Diyos. May kinalaman ba ang paggalaw ng madilim na kagubatan sa hayop na ito na may level ng Diyos? Ngunit ang mundo ng Xuanyuan ay hindi nawasak ng walang matagumpay na pagsalakay. Sabi ni Aaron. Napabuntong hininga si Zontay Liuyo at nagbigay ng isang mapait na ngiti. Sinabi niya, upang mahuli ang mga supernatural na hayop, ang mga master ng mga taong iyon ay gumawa ng isang hanay sa madilim na kagubatan. Ang hanay na ito ay kinain ang buhay ng hindi mabilang na malalakas na lalaki. Kung hindi dahil sa kanila, ang Xuanyuan world ay nawala na. Hindi mabilang na buhay. Nang sinalakay ng mundo ng Xuanyuan ang mundo, nagdulot din ito ng hindi mabilang na mga eksperto sa pagbagsak. Naaalala pa rin ni Han Sanchen na sinabi ng matandang lilaw sa kanya na minsan ang apocalypse ay mayroong libu-libong mga taong malakas ang antas ng Chanzi, ngunit ngayon ay kakaunti na lamang ang mga taong malakas sa antas ng Chanzi, na lahat ay sanhi ng mundo ng Xuanyuan. Hindi inaasahan na sa kaso ng pagsalakay ay nabigo, ang Xuanyuan world ay nagbayad din ng malaking halaga para sa kanilang sariling pag-uugali. Ano pa bang alam mo? Patuloy na nagtanong si Aaron. Kung gusto mong malaman ang mga detalye, natatakot ako na maaari ka lamang pumunta sa bulwagan ng Huanglong. Mayroong ilang mga lihim na aklat na nagre-record ng petsa ng pagkawasak sa bulwagan ng Huanglong, ngunit si Emperador Zun lamang ang kwalipikadong sumangguni sa mga lihim na aklat na ito, sabi ni Zun. Doomsday ang tawag mo sa araw na iyon. Sabi ni Aaron. Noong nakaraan, maraming malalakas na tao sa matinding dibisyon, ngunit pagkatapos ng napakaraming taon, wala nang hihigit sa 5 malalakas na tao sa buong mundo ng Xuanyuan. Hindi iyon ang araw ng pagkawasak. Bagamat hindi nabuhay si Zontay Liuyo sa panahong iyon, sa pamamagitan ng mga piraso ng impormasyong ito, naiisip din niya kung gaano kalala ang dinala ng madilim na kagubatan sa mundo ng Xuanyuan. Ang eksena ay ganap na nawasak. Hindi mabilang na malalakas na tao ang nahulog sa madilim na kagubatan, na isang trahedya na sitwasyon na hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Narinig ko na mayroong isang banal na kaharian sa itaas ng Supreme Master. Wala bang banal na kaharian noong mga araw na iyon? Ang Aaron ay isang kahanga-hangang tao. Umiling si Zontay Liuyo at nagpaliwanag, hula lang kung umiiral ang banal na kaharian. Ngunit minsan ay may isang tao na pinaghihinala ang isang banal na kaharian, ngunit hindi alam ang totoong sitwasyon.
Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit patungkol sa banal na kaharian na ito? Tanong ni Aaron. Mukhang hahanapin mo ang banal na kaharian. Tanong ni Zontay Liuyu na may kilay. Ang kahulugan ng kanyang mga salita ay upang subukan ang kaharian ng Aaron. Hindi ba ang taong maaaring maging interesado sa banal na kaharian ay ang Supreme Master na kaharian? Bagamat maraming tao ang nag-iisip na ang Aaron ay isang bagong master, ito ay hindi kinumpirma ng sinuman. Bilang karagdagan sa makita ang pagkakaiba sa pagitan ng Aaron at ng picture album, ang pangunahing layunin ni Zontay Liuyu ay alamin ang estado ng Aaron. Sa oras na ito, ang pagkakataon ay nasa kanyang harapan. Gusto mong tanungin ako kung naabot ko na ang pinakamataas na antas. Nakangiting sabi ni Aaron. Ngayong napakalinaw na ng kanyang mga salita, hindi na kailangang ipakita ni Zontay Liuyu ang kanyang pagkukunwari. Prangkahan niyang sinabi, ngayon ang buong korte ng imperial, maging si Emperador Zun, ay nanghuhula tungkol sa iyong kaharian. Siyempre, makikiusyoso ako. Ang labanan ng 28 keking, ang sikat na korte ng imperial, kung hindi si Jishi, paano ito ang kalaban ng 28 keking? Maging si Zhong Qishan ay sumuko na sa iyo, magagawa lamang ito ng mga taong lubos na kwalipikado at malakas. Tungkol sa kanyang sariling kaharian, si Hansani ay walang malinaw na pangunawa, dahil hindi niya alam ang tungkol sa kaharian ng mundo ng Xuanyuan, kaya hindi niya alam kung paano hahatiin ang kanyang kasalukuyang kaharian. Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Zontay Liu, sinamantala ng Aaron ang sitwasyon. Minsan kailangan mong panatilihing mababa ang profile, ngunit ngayon Aaron, kahit na siya ay matangkad, ay hindi mahalaga. Dahil alam mo na ang malakas lang ang makakagawa nito, kailangan mo pa ba akong tanungin? Nakangiting sabi ni Aaron. Nang marinig ito, ang pupil ni Zontay ay lumaki ng husto sa isang iglap. Bagamat maraming tao ang nag-iisip na ang Aaron ay may napakagandang kapaligiran ng guro, nang si Aaron mismo ang nagsabi nito, ang kanyang pakiramdam ay ganap na naiiba. Sa daan-daang taon, isang Feilongsheng ang lumitaw sa buong Imperial Court. Sa hindi inaasahan, isa pang makapangyarihang tao na may pinakamataas na antas ng kaalaman ang isinilang. Sa alamat, upang maabot ang banal na kaharian, bilang karagdagan sa tiyak na lakas, kailangan din itong makaakit ng makalangit na kaparusahan, maghugos ng utak at magpino ng mga buto. Sa oras na iyon, maaari itong tawaging tunay na Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi matiyak ng mga tao ang banal na kaharian sa alamat ay dahil sa mga makasaysayang talaan, hindi pa nakikita ng mundo ng Xuanyuan ang paglitaw ng natural na parusa. Ang sagot na gusto niya, at pagkatapos ay ipinaliwanag ito sa Aaron ng direkta. Hinayaan ng mga salitang ito ang Aaron na mag-ugnay sa dalawang salita, Durab. Laging isang napakadelikadong bagay ang dumaan sa pagnanakaw. Kung hindi mo kayang tiisin ang parusa ng langit, dudurugin ka, o maging abo, ang isang malakas na tao na nakarating sa pinakamataas na antas ay maaaring mabuhay ng libu-libong taon. Buhay pa ba siya ngayon? Aaron nagdududa na magtanong ng paraan, kung nabubuhay pa siya, maaaring napatunayan sa mundo kung talagang umiiral ang banal na kaharian. Sa digmaan ng pagsalakay, siya ay malubhang nasugatan at iniwan pa ang kanyang ulo sa ibang mundo. Sa araw na iyon, nang ang mga eksperto sa mundo ng Xuanyuan ay tinataka ng madilim na kagubatan, libu-libong malalakas na lalaki ang gumugol ng kanilang diwa at dugo upang bumuo ng isang malaking hanay, ngunit sinaktan sila ni Linlong. Imposibleng bumuo ng isang array sa orihinal. Ngunit sa oras na ito, isang walang ulong sundalo ang lumitaw at nakipagbuno kay Linlong. Kung hindi niya ginamit ang kanyang huling lakas para maantala si Linlong, ang mundo ng Xuanyuan ngayon ay magiging mas maunlad. Natatakot ako na wala ito. Nang marinig ni Aaron ang mga salitang ito, naramdaman niya ang isang pagsabog ng katarantaduhan, isang taong walang ulo, ngunit maaari pa ring makipag-away kay Linlong, na parang kalokohan. Ito ay upang madama ni Aaron ang kalansay na nakuha niya. Sa simula, wala kang kinalaman sa taong ito, parang gumagawa ka ng isang fairy tale, walang imak na sabi ni Aaron. There's really no real evidence for these things. They're all spread around the world. Maraming bata talagang nakikinig sa kanila bilang mga kwento, sabi ni Zon. Lumiko ang Aaron para tingnan si Zontay Liuyu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagmumura pa ang magandang babaeng ito sa kanto. Ibig mong sabihin bata ako? Nakangiting sabi ni Aaron. Umiling si Zontay Liuyu. Natural, hindi niya naisip iyon. Sinabi niya,
Kung gusto mong malaman ang katotohanan ng mga bagay na ito, malalaman mo ito sa pamamagitan ng pagpunta sa Huanglong Hall. Ito na ang pangalawang beses na binanggit mo na dapat akong pumunta sa bulwagan ng Huanglong. Alam kong kahit ang malalakas sa kaharian ng sukdulang guro ay matatakot sa emperador kung lilito sila sa bulwagan ng Huanglong. Bagamat hindi ko alam ang dahilan, I can guess that there must be something to improve the Emperor's realm in the Huanglong Hall, and even the strong in the extreme teacher's realm is not a opponent. Can I understand that? You are sent by Emperor Zun to tell me this, but gusto mo lang akong mamatay sa bulwagan ng Huanglong, hindi nagtanong si Aaron, napakawalang kwenta ng mga salitang ito. May dahilan siya para maghinala na ginawa iyon ni Zun Tai Liuyo. Pagkatapos ng lahat, binanggit niya ang palasyo ng Huanglong ng 2 beses, at pareho silang pumukaw sa malaking pagkamausisa ni Aaron. Hindi ba't nakakatokso ang Aaron? Sa lakas ng paggalang ng Diyos sa Huanglong Hall, ang pangunawa ng Aaron ay hindi masisisi. Ang mamatay. Bakit gusto kong pumunta ka sa Huanglong Hall para mamatay? Tanong ni Zun Tai Liuyo. My existence has threatened Emperor Zun. He wants me to die. Ano ang kakaiba? Nakangiting sinabi ni Han Sanchen na napakalinaw ni Han Sanchen tungkol sa miserableng sitwasyon ng pamilyang Piansa. Ito ay dahil ang pamilya ng Piansa ay masyadong malakas at nagbanta sa emperador kaya siya pinatay. Kung magagawa niya ito sa unang pagkakataon, gagawin niya ito sa pangalawang pagkakataon. Ang pagtatatag ng 3,000 sekta ay ganap na nagbanta kay Emperador Zun. Hindi pa man ito nabasag ang mukha niya, maya-maya lang ay mangyayari ito. Narinig ni Zun Tai Liuyo ang sinabi ni Aaron, intindihin mo na lang kung bakit siya pinagdududahan ng Aaron, ngunit ito ay makatwiran. Siguro gusto ni Emperor Zun na mamatay ka noon. Kung tutuusin, pinatay mo ang kanyang mga tao, ngunit ngayon ay hindi niya iniisip iyon, sabi ni Zun. Sige, tingnan ko kung ano pa ang pwede mong gawin. Aaron Wei. Ang paggalaw ng madilim na kagubatan ay malamang na may kaugnayan kay Linlong. Kung talagang magising si Linlong, ang isang malakas na lalaki na tulad mo ay isang makapangyarihang katulong laban kay Linlong. Hindi kayang patayin ng emperador ang sarili niyang katulong, sabi ni Zun. Wala namang kapintasan, pero wala pa rin akong tiwala sa'yo. Aaron disdains ang paraan. Bakit? Nagtataka si Zun Tai Liuyo kay Aaron. Bagamat hindi siya ipinadala ni Emperador Zun, siya ay may ilang mga paraan upang patunayan ang kanyang sarili. Kung hindi siya mapagkakatiwalaan ni Aaron sa kasong ito, hindi niya maaalis ang kanyang hinala. Dahil ang mga magagandang babae ay hindi naniniwala sa kanilang sinasabi. Sabi ni Aaron, si Zun Tai Liuyo ay direktang nalito. Hindi niya akalain na hindi naniniwala si Han Sanchen sa kanyang sarili dahil dito. Ngunit mula sa ibang pananaw, iniisip ni Aaron na maganda siya, na tila isang magandang bagay. Mahirap para kay Zun Tai Liuyo na maakit sa mga ordinaryong tao, ngunit pagkatapos makita ang picture album ni Aaron, nakaramdam siya ng infatuation, dahil napakakaunting tao tulad ng Aaron sa Xuanyuan World, na isang pambihirang buhay. Wala siyang interes sa ibang lalaki, si Zun Tai Liuyo ay natural na may kakaibang nararamdaman tungkol sa Aaron. Sa tingin mo ba maganda ako? Ang mga mata ni Zun Tai ay parang kumikislap na mga bituin, nakatitig sa Aaron, umaasa na ang sagot na ito ay napakahalaga sa kanya. Siyempre, sa dalawang salitang ito, umiling si Aaron sa panghihinayang at nagpatuloy, ngunit hindi kasing ganda ng aking asawa. Asawa, natigilan si Zun Tai Liuyo. Ang 2 salitang ito ay nagpagulo sa kanya. Hindi niya inaasahan na may asawa si Aaron. Hindi lamang ang aking asawa, ngunit mayroon akong isang magandang anak na babae. Sabi ni Aaron, nakaramdam ng kaunting kawalan si Zun Tai Liuyo sa kanyang puso, tulad ng isang bagay na biglang nawala. Ngunit kung iisipin mong mabuti, hindi malaking bagay ang magkaroon ng asawa sa mundo ng Xuanyuan. Pagkatapos ng lahat, 3 asawa at 4 na babae ay normal sa mundo ng Xuanyuan. Sino ang hindi isang multi-chambered na babae sa malalaking pamilya? You make me wonder what your wife looks like. Hindi mo ba alam kung may pagkakataon ba akong makita siya this time? Tanong ni Zun Tai Liuyo, na halatang hindi kumbinsido ang tono. Sa buong Ethereal Clan, isa siya sa mga top beauties. Mayroong hindi mabilang na mahahalagang tao sa angkan, maging ang mga nasa malaking pamilya, na sabik para sa kanya. Sa makatuwid, siya ay lubos na tiwala sa kanyang hitsura, na ginagawang medyo hindi kumbinsido.
Gusto niyang makilala ang asawa ni Aaron. Gusto ko rin siyang makita, pero hindi pa ito ang tamang oras. May bakas ng pagkawala sa pagitan ng mga kilay ni Aaron. Sa tuwing naiisip niya sina Ivory at Hanayan, ang mood ni Aaron ay magkakaroon ng napakaseryosong pagbabago. Kung tutuusin, ito ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya, pero ngayon, hindi niya ito makakasama. Sa sandaling magtanong si Zontay Liuyo kung bakit, sinabi ni Han Sanchen, kung walang ibang gagawin ang master ng Zontay, kailangan kong bumalik sa clan. Total, ngayon ang araw ng pagbubukas. Marami pa akong kailangang harapin. Master Aaron, pumunta ka at maging abala. Mananatili ako sa lungsod ng Zixang sandali. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang pumunta sa akin anumang oras, sabi ni Zon. Hindi kinuha ng Aaron, ngunit tumalikod at umalis. Bakas sa mga kilay ni Zontay Liuyo ang kakaibang pagmamalaki ng kababaihan. Hindi niya inaasahan na ang Aaron ay hindi nagnanais ng kanyang kagandahan. Ito ay isang bagay na hindi pa nakikilala ni Zontay Liuyo. Kapag may lalaking nakakilala sa kanya dati, sinong makakagawa ng Aaron ng ganito, malalaman ko rin sooner or later kung seryoso ka sa harap ko o hindi. Hindi ako naniniwalang maganda ka. Hindi ako nakagalaw sa ngayon, sabi ni Zontay sa sarili. Bumalik sa Zhongmen, ang Aaron ay walang seryosong gagawin. Bilang isang tindera, naibigay na niya kina Jiang Yingying at Huang Xiaoyong ang malaki at maliit na mga gawain sa Zhongmen. Kapag ang dalawang taong ito ay abala, ang Aaron ay sa isang estado ng wala, at wala siyang ideya na tumulong sa paglipas ng panahon, ang Aaron ay magagawang huminahon at subukang malaman ang kwento na sinabi ni Zontay Liuyo. Sa opinyon ni Aaron ang kwento ay may maraming kahalumigmigan, lalo na ang hitsura ng mga walang ulo na sundalo, na nagpaparamdam kay Aaron na walang katotohanan. Gayunpaman, maaring iyon ang malakas na nasa banal na kaharian, at ang linlong sa madilim na kagubatan, na pumukaw sa labis na pagkamausisan ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!